Ako si Maria at ito ang aking kwento. Alexandra, ani Yayalin nabuksan nito ang punto ng hospital suite ni Aki. Agad na napatayo si Alexandra sa kinaupuan na makitang babaeng tinuring na niyang kanyang ikalawang ina. Gaya? Bulong ng dalaga bago patakbong niyakap ang matandang babae. Umangat din ang tingin kay Marco na nakasunod dito. They're okay. Both of them are okay. Kahit na siniguro ni Victor na nasa maayos na kalagayan ng mga to na magtanong siya, iba pa rin ang saya na nakita niya ang mga ito ngayon. I am so glad to see you both okay. Alang dalaga bago pinakawala na matandang katulong. Natutuwa rin ako makita kang maayos anak, kaya lang, hindi tinuloy na matandang babae ang nais sabihin. Hinayon ng tingin si Aki na nasa hospital bed. Agad na nangilid ang luha ni Yayalin na puno ng pag-aalala sa batang minahal na nito na parang tunay na apo. Mabilis na ginagap ni Alexandra ang palad ni Yayalin at marahan niyong pinisel. He's fine, Yaya. Umpisa ni Alexandra bago kinuwentong nangyari sa anak sa pamamagitan ng mabibilis sa salita. Inihintay ko na lamang siyang magising. Ang sabi ng mga doktor, maaaring gumising si Aki anumang oras. Paliwanag ni Alexandra. Mabuti kung ganun. Bahagyang napanatag ang kalooban ko, ani Yayalin. Muli, bumaling sa dating alaga bago hinaplos ang pisngi nito. Ikaw, kamusta ka anak? Kumurap si Alexandra, pilit na pinipigilan ng mga luhang nagbabadya na namang bumagsak. Maayos po ako, Yaya. Anang dalaga. Talaga ba? Batid kong marami kang pinagdadaanan nitong nakarang mga araw na nagkahiwa-hiwalay tayo anak. Sinabi sa amin lahat ni Skyler. Skyler? Tumango ang matanda. Siya ang nagtago sa amin ni Marco. Siya rin na naghatid sa amin dito. Naipaliwanag na rin niya sa amin ang tunay na sitwasyon. Ma'am, marami po kaming nalaman tungkol kay Sir Sebastian. Sabi naman ni Marco, seryoso. Sandaling natigilan si Alexandra bago tumango-tango. Alam ko na rin ang lahat. In fact, kaalis lang ni Sebastian. Hindi niyo ba nakita ang mga tauhan niya sa labas? Wala na pong iba, ma'am. Si Daniel na lang at isa pang tauhan ang naiwan. Si Marco ulit. Umigting ang panga na malala kung paano silang pinagbawalan ng mga tauhan ni Sebastian na bisitahin ng amo at si Aki. Mabuti na lang pinakinggan ng mga ito ang pakiusap ni Yayalin kaya sila nakapasok. Ang pagkakanulo at kasinungaling ng Sebastian ay paulit-ulit na tumatagos sa kanyang puso. Ang pagpapatunay ng pagtataksil talagang dumarating sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Anak, umaasa kung darating ang panahon na magkakais din kayo ni Sebastian. Magpinsan kayo. Isang dugong dumadalig sa mga ugat ninyo. Alam kong di magtatagal magkakaayos din kahit kalilimutan na lamang ang mga nangyari. Ani Yayalin. Marahang umiling si Alexandra. Hindi ko po alam, Yaya. Masyado pong maraming nangyari, I don't think. Di na naituloy pa ni Alexandra ang naisabihin. Ayaw niya munang isipin si Sebastian. She wanted to take things one step at a time at sa ngayon, ang una muna niyang gustong bigyan ng pansin ay ang pagising ni Aki. Mabuti pa siguro, magpahinga ka muna anak. Kami na muna ang bahala kay Aki. Suhestyon ni Yayalin. Sandaling nag-isip si Alexandra. Ramdam na ng kanyang katawan ang pagod, sabalit pinipilit niyang magpakalatag. Sige na Alexandra, kahit umidlip ka lang. Hindi rin matutuwa ang mag-ama mo kapag nakita ka nilang nahihirapan ngayon. Patuloy na pangumbinse ni Yayalin sa alaga. Mag-ama, kumurap si Alexandra. Wala siyang balita kay Gilbert. Mula na magkahiwalay sila kanina sa ER matapos silang mailipat si Aki sa St. Gabriel Hospital. Maging si Victor bigla lang ding nawala. Nakita niyo po ba sa labas si Gilbert, Yaya? Nagmamadaling tanong ni Alexandra, kumakabog ang dibdib. She knew Sebastian's threats were not empty. Ginagawa nitong sinasabi kahit mali. Nagtinginan muna ang magtiyahin bago marahang umiling si Yayalin. Nasa sarili niyang kwarto sa palapag din na ito si Gilbert anak. Galing kami rin ni Marco bago kami tumuloy dito. Po? Ano pong ibig ninyong sabihin? Takang tanong ni Alexandra. Nag-collapse daw po si Sir Gilbert nang maiwan siya sa ER kanina ma'am, sabi ni Victor. Umpisa ni Marco. Nanghila raw po siya dahil sa mga tinamong bugbog sa mga taon ni Sir Sebastian. Dugtong pa nito. Napasingap si Alexandra. Lalong nilokob ng kaba ang dibdib para sa asawa. Nasaan siya ngayon? Nagmamadaling tanong ng dalaga. Mabilis namang binigay ni Marco ang sagot. Pakitingnan po muna si Aki, Yaya Marco. Pupuntahan ko lang po si Gilbert.
ani Alexandra bago walang lingon-likod na lumabas ng silid. Sa labas, nakita pa niyang nakatayo si Daniel at ang isang tauhan nito. Malinaw sa kanyang alaala na isang lalaki yon sa mga bumugbog kay Gilbert. Agad kumuyom ang mga kamay ni Alexandra, nagpigil ng emosyon bago nagsimulang maglakad papalayo. Subalit nakakailang hakbang pa lamang ang dalaga nang biglang humarang sa kanyang daraanan ang dalawang lalaki. "Ma'am, saan po kayo pupunta?" ani Daniel. "Bihilin po ni Sir Sebastian hindi kayo po pwedeng umalis ng silid ni Aki?" Segunda pa ng isa. Tuluyang sumulak ang galit ni Alexandra. "Aalis ako at pupuntahan ang gusto kong puntahan. Bakit pa sunod-sunuran kayo kay Sebastian? Dahil makapangyarihan siya. Dahil isa siyang Carpio. Baka nalilimutan ninyong dalawa na isa rin akong Carpio. Kayang-kaya ko rin gawin sa inyong dalawa ang ginawa ninyo sa amin ng pamilya ko kung gugustuhin ko lang. I can send you both to your deaths without anyone knowing if I wanted to. Alam mo yan, Daniel. Kaya kung ako sa inyo, umalis kayo sa daraanan ko at huwag akong pakikialaman bago ko mag-utos ng hindi nyo magugustuhan." Banta ni Alexandra, naniningkit na ang mga mata. Sandaling nagkatinginan ang dalawang lalaki bago humakbang papalayo kay Alexandra. Wala nang sinayang na oras si Alexandra at agad na naglakad patungo sa hospital room ni Gilbert. May bantay din sa labas ng silid, pamilyar na mukha ng tauhan ng mga Romualdez na bahagyang tumango na mamukhaan siya. Ito rin ang nagbukas ng pinto para sa kanya. "Please, close the door. I clearly gave you instructions to always close the door." Ani Sylvia na noon ay nasa tabi ng kama. Tahimik na humihikbi dahil sa sinapit ng anak. Muli pa sana tong magrereklamo sa mga tauhan, subalit may pamilyar na bulto na pumasok sa loob ng silid. Ang taong matagal na niyang gustong hinga ng tawad, ang kanyang manugang, si Alexandra. "Mama?" ani Alexandra, pigil ang paghikbi. Mabilis sumulyap sa bulto ng asawa ng walang malay na nakaratay sa hospital bed. Wala nang sinayang pa na sandali si Sylvia. Nagmamadali itong naglakad papalapit kay Alexandra at lumuhod sa harapan ng dalaga. Nataranta naman si Alexandra. "Mama, bakit po?" Humagulhol na si Sylvia, mahigpit na humahawak sa kamay ng gulat na manugang. Bago, "Patawarin mo ako, Alexandra. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang naglagay ng gamot sa inumin mo ng gabing iyon. Utos ng Papa?" Tahimik si Alexandra habang hinihintay niya na kumalma si Sylvia na paring na rin ang paghikbi. Habang nakaupo sa sofa ng hospital suite ni Gilbert, pinanood ni Alexandra ang pag-alo at pagpapainom ni Victor ng tubig sa biyanan. Honestly, she felt conflicted about Sylvia. Naging mabait to sa kanya mula ng bata siya hanggang sa maikasal sila ni Gilbert. Hindi niya lubos maisip na magagawa nito ang ganong bagay sa kanya. Sylvia drugged her for Pete's sake. Her life drastically changed after that night. She was thrown into a life of guilt, pain, and suffering because of that one fateful night she had shared with Gilbert. Tapos ngayon malalaman niya, pakanayang lahat ng mga Romualdez? Why? What did she do to them to ruin her life that way? Umiwas ng tingin sa Alexandra, nagbuga na marahang hininga. She doesn't know what to feel anymore. Masyado maraming nangyari sa nakalipas na ilang araw that she cannot keep her level head about many things. "Sa labas lang po ako, ma'am," narinig ni Alexandra ang paalam ni Victor. Nang marinig niyang paglapat ng pinto sa pintuan, pumihit si Alexandra paharap kay Sylvia. Mugto ang mata ng matandang babae. Bakas ang lungkot at pagsisisi sa mukha. "Alexandra, please, allow me to explain." Pakiusap nito. Marahang tinapik ang espasyo sa tabi nito. Puno ng pagtutol ang dibdib na Alexandra, subalit alam ng dalaga na hindi rin siya matatahimik kapag di niya narinig ang paliwanag ni Sylvia. Sa mabibigat na hakbang, napilitang umupo si Alexandra sa tabi ng biyanan. Agad namang ginagap ni Sylvia ang kamay ni Alexandra nang maupo ang dalaga sa kanyang tabi. "I don't know what you've heard from Victor or from anyone, pero may anak sa labas ang papa. She's Cynthia de Torres. He provided for her nang mamatay ang nanay niya. Mama never accepted her. She was rebellious and got herself pregnant at a young age. Cynthia has always been hostile towards me. Di ko maintindihan kung bakit hanggang sa magkasakit ang mama. Me and my husband rushed to have a baby, kahit wala sa plano namin dahil yun ang hiling niya. Pinagtangkaan kaming lasunin ni Cynthia, kaming dalawa ng mama. She said kapag wala kaming dalawa, ang anak niya na maging tagapagmana, si Cyrus. But Papa got fed up and threw her out of the house, out of his will, out of our lives. But she was given 100 million pesos as part of the agreement na hindi na siya babalik at manggugulo pa.
We have led a very quiet family life since, but after more than 2 decades, muling nagparamdam si Cynthia. She's demanding things again from Papa, subalit ayaw na siyang pagbigyan. That's when things started to become worse. Sandaling nagyoko ng ulo sa Sylvia bago muling nagpatuloy. Nakadispal ko ng malaking halaga si Cyrus sa dating kumpanyang pinagtatrabahuhan. It was millions of dollars, Alexandra. Napilitan si Papang bayaran yon or else Cynthia would drag the name of BRC into the scandal. Mula noon, minadali ni Papa ang pagtuturo kay Gilbert tungkol sa pasikot-sikot sa BRC. Do you remember he went straight to London after graduation to take his master's? Wala sa sariling tumango si Alexandra. She remembered that time very clearly. She was heartbroken dahil hindi niya na makikita si Gilbert sa university sa matagal na panahon. Kaya pala to tumuloy sa graduate school abroad isang araw lang matapos ang graduation. Papa felt he was running against time. Natatakot siyang mawala lahat ng kanyang pinagpaguran sa mahabang panahon dahil sa walang tigil na paggasta ni Cynthia. And then he thought of something, a plan that would take his hand away from his wealth, the legal way. He transferred all of his assets to Gilbert. Wala sa sariling tanong ni Alexandra. Umiling si Sylvia. Legally, that is supposed to happen, and it did for a while, but no. Alam niya na kapag nangyari yun, hindi rin titigil si Cynthia. Cynthia's spending was unstoppable at panay rin ang bayad ng Papa sa mga pinagkakautangan niya dahil pinangungutang ni Cynthia ang pangalan ng BRC saan man siya magpunta. Papa cannot kill her daughter. Hindi kaya ng konsensya niya. That's why he thought he needed an heir other than Gilbert. I don't understand. Once you and Gilbert had your first surviving child, all assets of the family will be transferred to him or her automatically. You should know by now that Papa had always admired you since you were young. He thought you'd make a good wife for Gilbert. Kaya ginawa ni Papa ang lahat para makasal kay ni Gilbert. Kaya siya naglagay ng probisyon sa kanyang huling testamento. He wanted to be sure. He wanted to secure the future of BRC kahit wala na siya. Nalaman ko lang lahat matapos mamatay ang Papa. He left me a letter explaining everything. All he made me do and all his intentions. Napasinghap na si Alexandra. Aki is the real heir of Don Anselmo. Humikbi si Sylvia, muling pinisil ang kamay ni Alexandra. At that time, pumayag ako sa pinagawa ng Papa dahil ayoko si Roseanne para kay Gilbert. Call it a mother's instinct or anything, but I can really see something is wrong with Roseanne. Akala ko madali na lang kayo magkakasundo ni Gilbert dahil magkakilala kayo mula pagkabata. Akala ko, I'm sorry Alexandra, please forgive this old woman. Kumarap si Alexandra dahil alam kung ano ang dapat sabihin. It was a lot to take in and yet she needs to ask questions. This Cynthia, ang sabi ni Victor. She got her shares from Don Anselmo's wealth, anang dalaga. Yes, she took advantage of the fact that Gilbert was in jail and I was still bedridden when she filed for dispute. She took away even the mansion, our home. Muli, humikbi ang matandang babae, yumuko. Agad ang pagbigat ng dibdib ni Alexandra. Alam niya kung gaano kahalaga ang mansyon para kay Sylvia at alam ng dalaga ang pakiramdam na mawala ng tahanan. But don't worry, inayos ko ng lahat. Inasikaso na ni Attorney Salve ang legalities. In few days time ay babalik na ulit ang floating shares ng BRC. Ngayon nandito na si Aki, Alexandra. I don't know what to say, Mama. Pakiramdam ko'y parang binigyan ni Don Anselmo ng pasanin ng anak ko. Ani Alexandra at may bahid ng hinanakit ang tinig. Suminghot si Sylvia. Please, Alexandra, sana mapatawad mo kami sa aming mga ganawa. But still, Alexandra was conflicted. She felt she was thrown right into the middle of a family drama kahit ayaw niya. Magsasalita na sana si Alexandra. Sasabihin ang kanyang desisyon, subalit, maingat na bumukas ang pinto ng silid at nilawa ang bulto ni Marco. Ma'am, gising na po si Aki? Anito. Malapit nang magbukang liwayway, subalit hindi man lang nakatulog si Alexandra sa buong magdamag. Matapos niyang kausapin si Sylvia, bumalik siya sa silid ni Aki. Nagising ang anak ng bahagya, subalit mulitong natulog nang makita siya at yumakap sa kanya. She cradled her son for a while until she gently removed herself from the bed, and then she was left to think again. Think of the best way to move forward. Sa totoo lang, nalaman niyang di patas na itinapon siya sa gitna ng krisis ng pamilya Romualdez, kasamang hindi gustong iligal na anak Don Anselmo. Ang lahat ng kanyang tiniis na paghihirap ay dahil lamang sa kagustuhan ni Don Anselmo na protektahan ang yaman nito. Yaman ay pinamana nitong lahat kay Aki. Sumulyap si Alexandra sa natutulog na anak.
Kung tutuusin, hindi kailangan ni Aki ang yaman ng mga Romualdez. She can provide for her child way better than Gilbert. The wealth she had inherited from Antonia is more than enough for her and Aki, kahit hanggang sa kaapu-apuhan ng anak. But Aki is a Romualdez, as much as he is a Carpe Diem. BRC is her son's birthright too. Muli, marahang napabuga ng hininga sa Alexandra. Marami siyang bagay na dapat pagdesisyonan, pero pakiramdam niya'y wala siyang sapat na oras para mag-isip ng pinakamahusay na paraan para to move forward. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpabaling kay Alexandra sa direksyon niyon. Nang lingonin niya, pumasok si Victor sa silid. "Kakamustahin ko lang po si Aki, ma'am," anito. Marahang humakbang papasok ng silid bago hinayo ng tingin ng anak ng boss na natutulog sa hospital bed. "Tatapatin ko po kayo, ma'am. Si Madam Sylvia po ang nagpapunta sa akin dito para makibalita." Tubango-tungo si Alexandra. "He's fine, Victor. He woke up for a bit and slept again." "Si Gilbert, gising na ba?" Wala sa sariling tanong ng dalaga. Marahang umiling si Victor. Malakas po kasing sedative na binigay kay Sir Gilbert kagabi to help him with the pain at parang di po siya masyado magkikilos. How bad was it? May bahid ng pag-aalala ang tinig ng dalaga. Dahil sa kabila ng kalituhang bumabagabag sa kanya ng oras na yon, gusto pa rin niyang malaman ang tunay na kalagayan ni Gilbert. Few stitches and minor fractures, but none Sir Gilbert hadn't endured. "Malalampasan niya rin po ito, ma'am," sagot ni Victor, baka sa tingin ang paghangad sa boses. Did he really have it so bad while he was in jail? Bakit di na lang siya pumirma ng annulment paper? Di na sana siya nahirapan. Hindi na sana. Napabuntong hininga si Alexandra at tumingin sa malayo. Di na ituloy ang gusto niyang sabihin. Lumapit naman si Victor sa asawa ng boss at inabot ang cellphone nito kay Alexandra. "I documented everything Sir Gilbert had went through sa loob ng 2 taon at kalahati na nasa loob siya ng bilangguan. Kuha po ito sa unang 6 na buwan niya sa kulungan." Sandaling nag-alinlangan si Alexandra, subalit sa huli tinanggap din ang cellphone ni Victor. Unang bumungad sa kanya ang retrato ni Gilbert na puno ng galos ang mukha, putok ang labi, namamaga ang mga mata. Nasa hospital bed ito at ginagamot ng doktor. Sunod na retrato, nakadapa si Gilbert, puno ng pasong likod, while he is black and blue all over. Nanginginig na si Alexandra. Tuluyang napahikbe bago binili kay Victor ang cellphone nito. Di niya na kayang tingnan ang mga retrato. Wala siyang tatag upang tingnan ang mga yon. What Sebastian did to Gilbert was inhumane. Bakit hindi kayo humingi ng tulong? Tanong ni Alexandra kay Victor. Dumistansya pong lahat ng mga kaibigan ng pamilya nang makulong si Sir Gilbert. With Sir Gilbert and Ma'am Sylvia sick, wala nang gustong tumulong sa kanila. Ayaw madawit ng mga dati nilang kaibigan sa kontrobersiya. Besides, may kumokontrol sa mga otoridad noon. It's only now that I've realized na kontrolado lahat ni Sebastian. Gusto sanang sabihin ni Victor, subalit nagpigil ang assistant. Lalo na konsensyang dalaga sa nalaman. Kadugo niyang nanakit at nagpahirap sa mismong ama ng kanyang anak. Ang asawa niyang nanatiling naghihintay sa kanyang pagbabalik kahit walang kasiguraduhan. But why did Gilbert subject himself to such pain? I really don't understand. Naguguluhang sambit ng dalaga, sinuklay ang mga daliri sa buhok. Hindi ba't ganun naman po talaga ang pag-ibig? Hindi tumitigil kahit masakit, kahit mahirap, kahit walang kasiguruhan? Napakurap si Alexandra sa sinabi ni Victor. Pag-ibig? Siya, iniibig ni Gilbert? Matagal na siyang tumigil sa pag-iilusyon. Alam niyang kahit kailan hindi siya maaaring ibigin ni Gilbert. Subalit, paano niya ipapaliwanag ang mga kinikilos nito mula nang muli silang magkita? Ang paulit-ulit itong paglalagay ng sarili sa alanganin para na makasama siya sila ni Aki at ang mga sakripisyo at pagtitiis nito habang wala siya at walang kasiguraduhan ng kanyang pagbabalik. Is that how love is for Gilbert? A never-ending sacrifice. Agad na puhaw ang atensyon ni Alexandra nang tumunog ang cellphone ni Victor. Sorry ma'am, pinapabalik na po ako ni Ma'am Sylvia sa silid ni Sir Gilbert. Ani Victor bago naglabas ng isa pang cellphone sa bulsa nito at inabot sa kanya. Naiwan niyo po ito sa sasakyan ng hotel nung pinakuha kay ni Sir Gilbert. Nilagay ko rin po yung number ko dyan in case na may kailangan kayo sa akin. Sisikapin ko pong makabisita ulit mamaya para makibalita. Mauna na po ako ma'am. Paalam ng lalaki. Muling naglakad patungo sa pinto. Subalit hindi pa man nabubuksan ng Victor ang pinto, muli itong tinawag ni Alexandra. Victor! Anang dalaga. Muli pumihit paharap ang lalaki sa asawa ng boss.
Narin pa ba sa labas sa mga tauhan ni Sebastian? Mabilis na tumango si Victor. Opo, muntik pa nga akong di papasukin eh. Mabutit nandyan si Marco. Tinulungan niya ako. Lalo naghimagsik ang dibdib ni Alexandra sa narinig. She cannot just stay there and do nothing. Now that she knew everything, aayusin niyang lahat. No sin will go unpunished, they say, at handa siyang maningil. How well is your connection with the authorities now? Kumarap si Victor ng unot noo pagkatapos. Maayos na po, ma'am. Malaking tulong po ang impluensya ni General Santos. Yung kapitbahay po ninyo sa Upper Heights Subdivision, sa kanya din po ako lumapit para maproteksyonan si Sir Gilbert na mga sumunod na buwan niya sa kulungan. Can you call General Santos then? Po, bakit po may papagawa po ba kayo? Mabilis na tumango si Alexandra. Humugot ng malalim mabuntong hininga bago. I am fighting charges against Sebastian and his men. I want those men outside, arrested, ASAP. Mommy, where's Daddy? Why is he not here? Didn't he know that I am sick? Nakalabing tanong ni Aki kay Alexandra habang sinusundan ng pagkain ng anak. Pananghalian na subalit wala pa ring balita si Alexandra kay Gilbert o mas tamang sabihin na wala siyang lakas ng loob para kamustahin si Gilbert. The guilt was weighing heavy in her heart. Bakit hindi? Kadugo niya ang paulit-ulit na nanakit dito. At ngayon nga'y nadamay pa si Aki dahil sa walang hanggang paghihigante ni Sebastian kay Gilbert. Sebastian's endless meddling with her affairs has to stop at uumpisa na nga siya kanina. Sa tulong ni General Santos, she had Daniel and the other guy outside the room arrested. Bumuhay na matinding komosyon but the policemen were able to contain both men. Sa ngayon, pumayag siyang tauhan muna ng mga Romualdez ang magbabantay sa kanilang mag-ina. Kilala niya si Sebastian. Gagawa to ng hakbang. Hakbang na natitiyak niyang hindi niya magugustuhan. Daddy is resting. He hurt himself just like you because he protected Mommy, ani Alexandra. Marangay naplos ang buhok ng anak. Kumarap si Aki, sandaling nag-isip. I got hurt too. I protect Mommy too. Innocenting sabi ni Aki. Napangiti na si Alexandra. Masuyong hinaplos ang pisngi na anak. Of course, you always protect Mommy, Mia Sol. Thank you. Aki instantly beamed at her, like she said something that brightened up his day. Maya-maya pa'y nagkusa na tong sumubo ng pagkain. I will be big and strong for you, Mommy, so that the bad guys won't come again. Sabi pa ng anak na muling kinangitin ng dalaga. Tuluyang napanatag ang loob ni Alexandra ngayong nasisiguro niya na nasa maayos na lagay ang anak. Ang sabi ng mga doktor, normal lang daw na may nakalimutan si Aki sa mga nangyari bagong insidente. But her son didn't show any sign of memory loss. He remembered everything, the good and the bad. Nako, Aki, huwag kang magsasalita habang kumakain, anak. No talk, just eat. Paalala ni Yaya Lynn na nooy inaayos sa mga prutas na nasa table na pinadala ni Sylvia para sa apo. Opo, Yaya. Sagot naman ni Aki. Muli, sumubo ng pagkain. Ilang sandali pa natigilan si Alexandra nang makarinig muli ng komosyon sa labas ng hospital suite ni Aki. May mga nagsisigawan at lagabog sa kabilang bahagi ng pinto. Ilang sandali pa bumalandra pabukas ang suite at niluwa ang bulto ni Sebastian. Pulang-pula ang mukha nito. Naniningkit din ang mga mata. Nahihintakutang yumakap si Aki sa ina. How dare you put Daniel to jail? Matapos yung pagsilbihan ng pamilya natin sa mahabang panahon, itong igaganti mo? Anong klase kang tao? Gigil na singhal ni Sebastian sa pinsan. He woke up with a throbbing head and the bad news. He is on edge. He hurt my husband and my son. He crossed the line. Dapat lang na makulong siya. Matapang na sagot ni Alexandra. Sebastian scoffed, sarkastikong tumawa. He crossed the line? You crossed the line, Alexandra. Binaliwala mong lahat ng pagtulong namin ni Lolo sa'yo nang magpumilit kang umuwi dito. Para ano? Para makipagbalikan sa tarantadong Gutierrez na yon? Oh, you're so stupid. Sasagot pa sana sa Alexandra subalit biglang bumanghalit ng iyak si Aki. Why are you angry at my mommy, Zio? Why are you becoming a bad guy too? Wika ni Aki sa pagitan ng paghikbi. Sandaling natuuhan si Sebastian. Binalak lapitan ng pamangkin upang sana ay aluin ito. But Alexandra held her son tighter, giving a warning look to Sebastian. Mula ngayon, hindi mo na po pwedeng lapitan ang anak ko, Sebastian. You had done enough. If you want to take me to court, then do that. Kahit sang korte na tayo magtagpo, hindi kita aatrasan. Hindi mo na maaaring saktan ng asawa ko o ang anak ko.
lalong-lalo ng anak ko. Even if I have to use all of Antonia's wealth just to make sure you stay away from us, gagawin ko. I will not allow someone as rotten as you hurt my family ever again. You're bad, CEO. You're bad. Muling sigaw ni Aki. Lumakas ang iyak, humigpit ang yakap sa ina. Sandaling nag-alinlangan si Sebastian. Sumusugat sa kanyang dibdib ang sinabi ng pamangkin. How did things go that way? He doesn't have any clue. It seemed like he had been stuck in a blizzard and did not even see what hit him, and when not until he's already on the ground, bleeding. Akala ko mahimasasasan ka pagdating ng umaga, Alexandra. Subalit nagkamali ako. You clearly chose sides. The enemy's side. Mula ngayon, magkaaway na tayo. You are a traitor to Carpio blood. Deklara ni Sebastian, seryoso. If I am, then let it be, Carpio. Versus the Carpio. Sagot ni Alexandra sa matatag na tinig. Sana hindi ka magsisi. Wala akong di gagawin sa pamilya ko. Umpisa ni Alexandra. Hinaplos ang ulo ng umiiyak na anak. Umalis ka na, Sebastian, bago kita ipidampot sa mga pulis, gaya ni na Daniel. Siguradong pagpipiestahan ka ng media kapag nangyari yon. Dugtong pa ni Alexandra. Pumasok na ang tauhan ng mga Romualdez na nagbabantay sa kanilang mag-ina at hinila palabas ng silid sa Sebastian. Puno ng pagbabanta ang mga mata ng pinsan, subalit hindi natinag si Alexandra. Sinalubong niyang nag-aapoy na galit ng mga mata nito hanggang sa tuloy nitong bawala sa kanya. Kumikirot ang dibdib ni Alexandra. Pakiramdam niya ay may kumamal sa kanyang puso at pinag-aayon ng anong higpit. They say that a brother's blade cuts deepest at talagang nasasaktan siya na gano'n ang nangyari sa kanila ni Sebastian. Subalit, alam niyang kailangan niyang manindigan para sa kanyang pamilya. Samantala sa loob ng lift, hindi matigil sa pag-ngit-ngit si Sebastian. Makailang beses pang pinagsusuntok ang dingding ng elevator. Sir, tama na po. Baka mapahana po kayo. Awat ni Javier sa amo. Nag-aalala siyang baka gawin ulit nitong isang bagay na naglagay dito sa bingit ng kamatay ng pumanaw ang dati nitong asawa. Mabilis na ipinigse ni Sebastian ang braso na hawak ni Javier. Umayos ng tayo. Hindi magagaya si Alexandra kay Gretchen. Yan ang sisiguraduhin ko. Nangako ko kay Lolo. Anang binata bago bumaling kay Javier. Ibigay mo sa akin lahat na maaari kong malaman kay Gilbert Romualdez nitong nakalipas na ilang taon. There has to be something. At kapag nahanap ko yan, pababagsakan ko ulit si Gilbert gaya ng ginawa ko noon. Ano ang gagawin ni Sebastian ngayong kaaway ng tingin sa kanya ni Alexandra? Hanggang saan kaya magagawang ipagtanggol ni Alexandra si Aki at ang asawang si Gilbert? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata